Hello, magandang gabi po. Magandang umaga sa Pilipinas, magandang gabi sa Amerika. Siguro magandang hapon sa iba't ibang panig ng mundo. Late po ang upload natin ng video ngayong gabi kasi kagigising ko lang ng alas 8. Like, anong oras na ngayon? 8:30. 8:34 na. So, kagigising ko lang talaga. So, gusto ko lang pong i-shout out. Welcome Lily Cruz ng Belgium. Actually, thank you for watching all the time. New subscriber, Maria Costales. Thank you so much. Olivia Guerzon from Delano, California. Tina Tribate from California. Tita's Child. Lagi po kayong nakikita. Thank you. Glenn Ranon, thank you for watching. Olivia Guerzon, California. Belen Martin from Chula Vista, California. Kay Nia YX7, Delano, California. Watching from Hong Kong, Edita Pastoria, lagi ka reda doon. Thank you po. Evelyn Carpio, San Francisco, California. Maria Costales from Seattle. Adelia Garcia from Canada. Emmy Baza, Aikaza from Jersey City, kapitbahay din. Ni Rona, hindi pinakita ng YouTube ang pangalan. User ang nilagay. Okay. Benuya family from Lingayen, Pangasinan. Thank you, Tita's Child, for your pag wilted ang gulay, rinse in warm water, put in Ziploc, then put in fridge, it will revive. Thank you. Victoria Cabuay from San Francisco, Agusan del Sur. Okay. So, yung mga nanood po ng late or nag-replay po sa live nating kagabi. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng ating live kagabi, yung mga nagbigay ng cash donations. Maraming salamat po. At sa lahat ng nanonood na hindi nag-skip ng ads, nagla-like, nag-share ng comment, maraming salamat po. Para as you know, nagpunta po tayo ngayon sa ating, nag-visit po tayo ngayon sa ating plastic surgeon for the upcoming surgery. At wala namang yung sinabi niya lang na, okay, so may mga tanong ka, ganito ang mangyayari, tatanggalin natin. Sabi niya, konti lang, 45 minutes in the operating room, but you need 3 weeks to not to do anything strenuous, not to lift anything heavy. So, even though yung maliit lang na may open skin dito para matanggal yon, is still mahaba pa rin yung 3 weeks na wala kang dapat gagawin. So yun po, March 19 is going to be it's going to be my surgery. So by the grace of God, everything is going to be okay. And then, habang nandun po ako naghihintay kanina sa clinic, no, yung MD Anderson Cancer Center, yung section na pinupuntahan ko, kulay pink po yung mga walls. You're gonna see on the video I'm going to show you. Kulay pink po mga walls at pink is representing breast cancer. So, habang nandun ako, naghihintay na tawagin ang aking pangalan. Kauupo ko lang. Isa lang na mag-asawa nang nandun. And then, like in less than 1 minute, biglang dumami na po yung mga nagpuntahan. At na mga babae, kasama kanilang asawa, kasama kanilang, meron pa yung may mga anak, kasama asawa. At naalala ko nung time na ako yung na first diagnosed of cancer,
Tapos yung ano pa, yung kasagsagan ng COVID na limited ang pwedeng pumasok sa hospital or sa mga clinic na yan. But dahil cancer ang diagnosis mo, pinayagan ng MD Anderson, that's the clinic that I go to, I went, na may kasama ka at sinabi yung actually I was like surprised. Okay, so sa ibang mga clinic hindi ka pinapayagan, yung mga regular doctor's visit, kinakailangan ikaw lang talaga. So nagtataka ako that time bakit kinakailangan nung wala pang proper diagnosis nung ano pa lang yung first visit ko doon sa clinic na yon, na hindi pa ako na properly diagnosed, na wala pang diagnosis talaga. Pagkatapos lang ng mga exam, mga laboratory, mga biopsy, mga ganun-ganun. So sinabi sa akin ng clinic na you have to bring with you one person sa pag-visit mo. So anyway, and then yung pala, pag sasabihin sa'yo na may cancer ka, you need somebody with you na kasama. At napaka-importante po na kapag ang isang tao ay may cancer, sa mga hindi po nakakaalam at sa mga nakakaalam, kapag sinabi kasi may cancer ka, alam mo kasi na yung isang paa mo ay immediately nasa hukay na. So, lalo na kapag ikaw ay nasa medical field, alam mo na ang cancer, iba't ibang klase yan, no? Iba't ibang klase ang cancer. At isipin mo, yung asawa ni John Travolta na napakayaman, meron silang mga eroplano, yate, kaya nilang bilhin ang isang buong hospital, ang the best doctors in the world, they can afford to pay them. But yet, she died. At iba pang mga famous personalities na maraming mga pera. At hindi nila nalagpasan ang some of them breast cancer, na alam ko, some of them other form of cancers. So, once na sinabi sa'yo kasing may cancer ka, isipin mo na lahat yun. Like, immediately, isipin mo, wait, kung yung mga mayayaman nga, super yaman, namatay because of cancer diagnosis, then what's going to happen to me, na isa lang na regular na tao? So, kaya pala, kinakailangan may kasama ka na pupunta pag sasabihin na sa iyo yung diagnosis mo, because you need someone there na hahawak sa kamay mo when they're gonna tell you your diagnosis. So, and kanina, I was reminded yung mga time na mga ganon, kasi mga babae, kasama nilang kanilang mga asawa, kasama nilang kanilang mga anak, kita mo pa kasi meron pa yung matanda na talaga na naka-wheelchair pa yung asawang babae na may wheelchair. Matanda na yan, pero nandun siya para suportahan ang kanyang asawa na, na kasama niya. Like, what I'm trying to say is, kahit gaano ka pa katanda, at naka-wheelchair ka na, at puti na lahat ang buhok mo, kapag ikaw ay nabigyan ng diagnosis na cancer, you always, kailangan mo pa rin talaga ng kasama. So, nakita ko yon sa isang matanda na naka-wheelchair, ang nagtutulak ng wheelchair niya, ay asawa din niya na matanda na ugod-ugod na rin. So, the point that I'm trying to make here is that, pag ang ating family member, may mga malubhang sakit, may mga cancer, at kung ano pa, kailangan nila ng 100% support mula sa atin, no? At isa pa, yung kinakailangan natin silang bigyan, hindi lang yung support, pero kinakailangan nating bigyan sila ng pagpasensyahan. They're gonna be moody, they're gonna be demanding, they're going to be in a lot of emotional state.
Pero kung tayo nasa paligid nila, kinakailangan bigyan natin sila ng pangunawa, ng malawak na pangunawa, kasi hindi man natin alam ang tumatakbo sa isip ng ating mahal sa buhay na merong diagnosis na cancer o ang mga iba pang malubhang sakit. Okay, so papakita ko po sa inyo yung clinic kung nasaan ako kanina. At the same time, papakita ko rin sa inyo ang ginawa ko kagabi nung hindi ako makatulog. Kasi siyempre, like I said, gising ako sa araw, gising ako sa gabi, tulog ako sa araw. Kaya dahil nagpunta ako sa doktor kanina, kaya ngayon lang ako nagising. Kaya maraming salamat po. Please continue to watch this channel. Continue to like and share. And please do not skip ads. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Please continue to watch. Maganda yung mga susunod. So, nandito po tayo ngayon sa Cooper, MD Anderson. Dito po kung saan ang mga cancer patient pupunta, outpatient. So, kikitain po natin ngayon ang aking plastic surgeon na siya yung magtatanggal ng sa breast, yung pinaglagyan ng saline water. So, ito ang office. Pink kasi pink is color ng ng para sa cancer. May iba-ibang kulay ang cancer eh. I think breast cancer is pink. Oo. Kaya pink dito ang mga furnitures, mga painting. Ang ganda. Kaya maghihintay po tayo. 9:45 ang aking appointment. So, 9:30 na ngayon. Isang linggo lang ako dito sa Amerika, tumaba na ako sa katutulog. Wala na akong ginawa kundi natulog ng almost 24 hours. 20 hours a day. Gigising, kakain, tutulog. Ganun po talaga ako, jet lag. Grabe ang jet lag ko. Kaya, eto po. Hintay lang tayo and then we'll see kung anong sasabihin ng ating surgeon. Meron na tayong schedule for surgery. Tignan natin kung ano pa yung, kasi kinakailangan kitain muna ako ng surgeon. Parang yung gagawin is just an outpatient surgery. Hindi ka i-admit or anything like that. Hopefully it will still going to be the same. Kasi mabilis lang yun eh. Konting sugat lang, bumunutin na. So, that's just a day surgery. Kaya, hopefully, it will going to still remain the same. Kasi medyo matagal yung dapat nung November ako na surgery, kaso pinospone ko because I had to go to the Philippines. Because I wasn't feeling so well that time. So, umuwi muna ako at ayun nga, nagpaganda ng pakiramdam at bumalik. So, tignan natin. So, I will update you pagkatapos po ng visit ko sa plastic surgeon. So, I'll be back guys.